Muli siyang sumigaw, para sa inyong mahal na emperador at sa lahat ng tao rito, kailangang malaman ng mga gladiador kung ano ang gagawin, maghanda kayong mamatay at lumaban ng buong tapang. Kailangan niyo silang maaliw upang manatili kayong buhay. Ngumiti ng malupit ang emperador habang iniisip, talagang alam ng taong ito ang dapat gawin. Pagkatapos ay nagsalita siya, simula bukas, wala ng catamaran. Napakabilis ng reaksyon, walang makakapantay rito ngayon. Lubos na ikinatuwa ni Reyes ang papuring ito, at yumuko ng may pagpapasalamat, maraming salamat po, mahal na emperador. Pagkatapos, bumaba na ang emperador, handang bumalik sa palasyo at nagsabing, kailangan ko nang bumalik sa palasyo ngayon. Kita tayo bukas. Ang lahat ng naroroon ay yumuko ng magalang at sabay-sabay na sumagot, opo, mahal na emperador. Biglang, mula sa silid pahingahan ay narinig ang isang nagmumura, mga inutil. Hindi ko ba sinabing manatili kayo sa inyong pwesto? Mga bingi ba kayo? Habang nagsasalita si Abydos, itinaas niya ang hawak na pamalo at pinaghahampas ang mga gladiador na nagtangkang tumakas kanina nang walang pakialam sa kanilang mga kasamahan. Takot na takot ang mga ito ngunit itinataas lamang nila ang kanilang mga kamay upang maiwasan ang mga hampas. Patuloy silang pinarurusahan ni Abydos, sumisigaw, muntik na tayong mamatay lahat dahil sa inyo. Narinig ito ng isang matandang nakasuot ng berdeng balabal, sumilip at nagsabi, hoy, kalbo! Alam kong magagalit ka ng ganito. Plano mo bang patayin ang mga batang ito na halos hindi nakaligtas? Galit na galit pa rin si Abydos, mahigpit na hawak ang pamalo at sumagot, bakit hindi ko sila papatayin? Nararapat lamang silang parusahan hanggang mamatay ngayon din. Muli niyang itinaas ang pamalo, ngunit pinigilan siya ng matanda at sinabing, kalma ka lang at iwan mo na sa akin ang mga batang ito. Kung gusto mo silang lumaban muli bukas, kailangan silang gamutin ngayon. Tila lalo pang nagalit si Abydos sa mga salitang yon, itinuro ang mga sugatang gladiador at sumigaw, bakit mo sila gustong gamutin? Kahit pagalingin mo sila, baka kung ano pa ang kalokohang gawin nila bukas at mamatay rin lang. Ngunit patuloy pa rin ang matanda, pinili mo ang mga batang ito para sa isang dahilan, hindi ba? Kasi tulad mo sila, wala silang kahit isang hibla ng buhok sa kanilang ulo. Galit na galit si Abydos sa kanyang narinig, hindi makapaniwala sa pang-uuyam ng matanda, at tumitig sa kanya ng matalim. Anong sinabi mo? Tanong ni Abydos ng may galit, ngunit nanatiling kalmado ang matandang doktor at sinagot siya ng payak, ipokrito ka. Dagdag niya, aalisin ko sila ngayon. Bagaman galit na galit si Abydos, wala siyang magawa kundi payagan itong gamutin ang mga sugatang gladiador, dahil kakailanganin pa silang lumaban kinabukasan. Kaya't sinabi niya, dalhin mo na sila, at umalis ka na. Agad na lumabas ang matandang nakasuot ng asul na balabal at tinawag ang mga sugatang gladiador, sumunod kayo sa akin papunta sa silid gamot. Ang sunod-sunod na mga hakbang at tinig ng pag-ayos ay naririnig sa loob. Sa silid, naiwan si Abydos mag-isa, malalim ang pag-iisip. Bigla siyang lumuhad sa sahig, galit na galit, at sinabing, Diyos ko. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lungkot at matinding pagkapagod. Sa kanyang isipan, iniisip ni Abydos, ilang tao pa ang dapat mamatay. Wala itong dahilan, hindi ito digmaan, at wala namang puot ang bawat isa sa kanila. Hindi ito nakakatawa, hindi dapat pinapanood o pinag-uusapan bilang isang libangan. Noong una, may paraan pa para mabuhay ang mga gladiador, ngunit ang ginagawa ngayon ay kahibangan na. Pinandilatin niya ang kanyang noo sa pag-iisip, sa huli, mamamatay din silang lahat. Kailangan may tumigil sa emperador na iyon. Ngunit bigla siyang pumikit at binuksan ang mga mata na tila may naisip. Tumingin siya sa lalaking patuloy na tumatawa sa harap niya at sinabing, maraming malalakas na mandirigma ang nagmula sa iba't ibang bahagi ng kaharian, o mas tamang sabihin, ng buong mundo, ngunit wala namang nagbabago. Biglang inihayag ng lalaki, si Abydos, ang ginintoang demonyo, ay nagtagumpay laban sa nakamamatay na si Khotan. Ikaw ang kampyon ng paligsahang Rudis, sa ilalim ng mga pwesto, ang mga tao ay nagsimulang magsigawan, Abydos. Abydos. Abydos, sa taon 177 AD, ang emperador, na nakaupo sa mataas na plataporma, ay tumawag, prinsipe. Sumagot ang prinsipe, opo, mahal na emperador. Nakikinig ako. Dahan-daang sinabi ng emperador,
tapos na ang laban, at nakita kong masayang-masaya ang mga tao. Bumalik na tayo sa palasyo. Ang lalaking iyon ay si Marcus Aurelius, ang ika-15 na emperador ng Romanong Imperyo, na kilala bilang Bakalyar na Bakal, 55 taong gulang, at ang prinsipe ng Roma, si Commodus, na 15 taong gulang pa lamang, ay agad na sumagot, "Oo, bumalik na tayo." Bago umalis, lumingon si Commodus at tiningnan ang mandirigmang nanalo, pagkatapos ay ngumiti ng kakaiba. Napansin ni Emperador Marcus na hindi nakikinig ang kanyang anak at agad na nagtanong, "Ano ang ginagawa mo?" Nagulat si Commodus at agad na sumunod sa kanyang ama, "Opo, narito na ako." Bagaman umalis siya, dama pa rin niya ang matinding pagkakabit sa lugar na iyon. Nag-shift ang eksena sa ibang lugar, at isang boses ang nagtanong, "Nag-iisip ka bang magretiro, Abydos?" Mabilis siyang sumagot, "Oo, katatapos ko lang sa paligsahang Rudis, kaya magre-retiro na ako." Agad siyang tinanong ng isang lalaking may gintong buhok, "Nanalo ka na sa Rudis noon at hindi ka nasisiyahan na maging isa sa pinakatanyag na gladiador. Bakit ngayon bigla?" Ibaba ni Abydos ang kanyang ulo at nagsabi sa malungkot na tinig, "Minsan, naiintindihan ko ang pagkakaiba ko sa ibang mga gladiador. Isang agwat na hindi kayang mapantayan." Tinanong siya ng lalaki, "So pagod ka na ba?" Tapat na sumagot si Abydos, "Hindi ako pagod dahil doon, naiintindihan ko lang ngayon ang kahulugan ng pagkatao ko rito." Nagulat ang lalaki at muling nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Patuloy si Abydos nang may pagtitiis, "Hindi na ako mandirigma, isa na lamang akong mamamatay tao. Panahon na para umatras ako." "Kahit na, pakiramdam ko ay huli na ang desisyong ito," ang sabi ng lalaki, na halatang nalilito pa rin. "Hindi ko maintindihan, pero hindi ko na rin pipigilan ka pa, tama? Nagpakahirap ka na, uuwi ka na ba ngayon? Marahil, nakapag-ipon ka na ng sapat para sa pagkakataong ito, tama?" Agad na sumagot si Abydos, "Oo." Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, "Wala akong tahanan. Isa lang yung lugar kung saan ako dati naninirahan." Patuloy ang lalaki, "Nakipaglaban ka na rin sa digmaan, di ba? Ano ang plano mo ngayon?" Matapat na sinabi ni Abydos, "Hindi na ako magiging mandirigma. Pero hindi rin ako aalis dito. Kailangan kong manatili para gabayan ang mga bagong recruit." Nang marinig ito, agad siyang tinanong ng lalaki, "Ibig mo bang sabihin gusto mong maging isang tagapagsanay dito? Sa kasalukuyang yaman at kasikatan mo, makakahanap ka ng mas magandang trabaho na may mas mataas na benepisyo, ngunit nais mo lang na tratuhin na bahagyang mas mabuti kaysa sa isang alipin. Bakit ganoon?" Ngunit kitang-kita ang kakaibang determinasyon sa mga mata ni Abydos. "Ituturo ko sa mga napunta rito ng aksidente kung paano mabuhay dito. Kung maituturo ko ng mabuti, kahit isa sa kanila ay hindi kailangang mamatay. Hindi ko iniintindi ang kasikatan o kung paano ako tratuhin. Ang mga tagapagsanay sa kampo ay hindi ka nais-nais, ngunit kung ako ang narito, magbabago ang kwento." Tumango ang lalaki, "Natutuwa akong hindi mo piniling umalis." Naalala niya ang mga pinagdaanan nila. "Ikaw ay kakaibang tao kapag inaatake, hindi ka nagdadalawang isip na lumaban. Palagi kang mabagsik, may hawak na latigo para disiplinahin ang lahat. Lagi kang seryoso, nagmamasid sa bawat isa habang nagtatrabaho. Biglang nagdilim ang kalangitan at nagkulay dilaw kahel, at biglang bumagsak ang snow na nagpagulat sa lahat. "Ano itong mga puting nahuhulog?" may nagtanong. Agad may sumagot, "Ang tawag dyan ay niebe, isang bihirang pangyayari dito sa Roma na mainit ang klima." Isa sa mga lalaki ang nanginginig at tinakpan ng kanyang mga tainga, "Sa aming bayan, ang mga ito'y bumabagsak mula sa langit tuwing taglamig." Ang katabi niya ay nangangatog na rin, "Nanginginig na ako, hindi ko na mahawakan ang aking sandata." Tumingala si Abydos sa kalangitan, galit na galit, "Diyos ko, parang hindi matatapos ito." Agad siyang humarap sa iba at sinigawan sila, "Lahat kayo ay giniginaw. Maghanap ng mainit na lugar at mag-apoy ng kampo. Bilis, kilos." "Opo, sir," mabilis na sumagot ang lahat, habang umaalis si Abydos. Sa bawat hakbang, nainis siyang muli, "Nakakabaliw, nauubos na ang buhok ko." Galit siyang tumingin sa mga hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang kamay, "Kung magpapatuloy ito, malamang magiging kalbo na ako." Winika niya ng may inis, "Anong klaseng panahon ito? Tara na at magsindi ng apoy." Sa sandaling yun, may narinig siyang mahina at pabalik-balik na tunog.
Sinusundan ba ko? Naisip ni Abydos at ngumiti ng bahagya. Sa gitna ng pagbagsak ng Snow, bigla siyang huminto at nagsalita, alam kong pinagmamasdan mo ako. Lumabas ka na. Isang lalaki na nakaitim na kapa ang dahan-daang lumitaw, may hawak na espada. Buo ang loob niyang sinabi, natalo ka na ba ng isang tulad ko? O ikaw ba ay kaibigan o kamag-anak ng napatay ko? Kahit sino ka pa, kung balak mo'y maghiganti, umatras ka na bago pa mahuli ang lahat, sabi ni Abydos. Dahan-daang sumagot ang lalaki, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Nang marinig ito, mas naging maingat si Abydos. Ano, napakabata ng boses na yun para sa katawan niya. Hinayla ng taong nakaitim ang kapa at sinabi, may tanong ako, Abydos. Nagtaka si Abydos at agad na nagtanong, ano yun? Laking gulat niya nang makita ang mukha ng nasa harapan niya, ang prinsipe pala ito. Dahan-daang sinabi ng prinsipe, sa tingin ko, ikaw ang makakasagot sa tanong ko. Pagkakita ng prinsipe, agad na yumukod si Abydos at nagbigay galang. Magandang araw, prinsipe, bati niya. Medyo nagulat ang prinsipe, paano mo ako nakilala? Matapat na sagot ni Abydos, naalala ko ang mukha mo mula noong nakita kita sa arena, mahal na prinsipe. Agad na ngumiti si Prinsipe Commodus, isang karangalan na makilala ako ng isang alamat na gaya mo, Abydos. Mapagkumbabang tugon ni Abydos, hindi mo na kailangang purihin ako, mahal na prinsipe. Mangyaring itanong mo ang iyong nais, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang masagot ka. Tumawa si Prinsipe Commodus at seryosong sinabi, sige, pangako mo yan. Mabilis na sumagot si Abydos, oo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, mahal na prinsipe. Tumingin sa kanya ang prinsipe at sinabing, kung ganoon, labanan mo ako. Napatigil si Abydos at hindi agad nakaimik. Pagkatapos ng ilang sandali, tanong niya, ano ang ibig mong sabihin dyan, mahal na prinsipe? Gaya ng sinabi ko, tumayo ka at lumaban sa akin tulad ng ginagawa mo sa arena, ang sagot ng prinsipe, puno ng sigasig. Nag-alinlangan si Abydos, hindi ko kayang gawin yon. Biglang nagdilim ang mukha ng prinsipe. Hindi ba't nangako ka? Agad na paliwanag ni Abydos, kung may tanong ka, sasagutin ko ng totoo, pero hindi ko gustong masaktan ka. Malamig na sagot ni Prinsipe Commodus, iyon ang tanong ko. Nabigla si Abydos at hindi alam kung paano sasagot, natiling tahimik at nakatingin sa prinsipe. Bahagyang nagalit ang prinsipe at utos niya, sagot. Sagutin mo gamit ang iyong katawan at kakayahan. Naisip ni Abydos, ano ba ang nangyayari rito? Ngunit natiling magalang, yumuko at sinabi, mahal na prinsipe, hindi ko nauunawaan ang ibig mong sabihin. Nakinig siya habang ikinwento ng prinsipe ang isang lumang kwento, noong araw, hindi ko alam kung bakit ipinagbawal ng emperatrice ang pagsasanay at pakikipaglaban para sa akin. Ngayon, sa utos ng emperador, maging ang mga lingkod ay ipinagbabawal na magturo sa akin ng kahit ano. Kaya gusto kong maunawaan ang aking katawan, malaman ang tunay kong kakayahan. Tahimik na napamura si Abydos sa kanyang isipan, itong hanggal na ito. Sino ba naman ang nakakakain ng mabuti at natutulog ng komportable araw-araw, malamang ni hindi niya alam kung ano ang puberty, bulong ni Abydos sa sarili habang nakikinig sa prinsipe. Nagpatuloy si Prinsipe Commodus, paminsan-minsan, may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko, parang may ibang kapangyarihan sa loob ko na hindi pangkaraniwan. Pinaliwanag ng prinsipe ang kanyang nararamdaman ngunit sinabi niyang wala siyang makausap tungkol dito sa loob ng palasyo kaya't napilitan siyang tumakas. Sa loob-loob ni Abydos, inis niyang naisip, iyan ang tinatawag na puberty, bata ka. Pagkatapos marinig ang buong kwento, nagtanong siya, kung kailangan mo ng makakasagot, hindi ba pwedeng iba na lang at hindi ako? Ngunit matatag ang prinsipe, Sir Abydos, ikaw ang pinakamalakas na mandirigmang nakita ko. Naniniwala akong ikaw ang makakapagbigay sa akin ng pinakatamang sagot. Napaisip si Abydos, iniisip mo lang yan dahil mataas ang ranggo mo, hanggal ka talaga. Sa isip-isip niya, mukhang hindi siya pakakawala ng prinsipe kaya't sinabi niya, sige, matagal na rin akong hindi nakipaglaban. Susundin ko ang nais mo, mahal na prinsipe. At bigla siyang naging seryoso, kunin mo ang espada mo, at magsisimula tayo. Mabilis na sumagot si Prinsipe Commodus, oh, ganito pala ang ibig mong sabihin. Kinuha ng prinsipe ang espada ngunit itinapon ito kay Abydos.
Nabigla si Abydos, anong ibig mong sabihin? Seryosong sinabi ng prinsipe, dinala ko ito para sa'yo. Ang alam kong gamit mo sa laban ay espada, hindi ba? Medyo emosyonal na tumugon si Abydos, salamat sa kabaitan mo. Ngunit takot akong baka masaktan ka ng espadang ito, mahal na prinsipe. Ngunit walang pakialam si Prinsipe Commodus, ayos lang, gamitin mo ang buong lakas mo. Hinugot ni Abydos ang matalim na espada, kung yan ang kagustuhan mo, susunod ako. Dahan-dahan niyang nilapit ang espada at nag-isip, kailangan kong maging maingat, kung magkamali ako kahit kaunti, maaaring katapusan ko na. Masyadong masigasig ang prinsipe at hindi na maitago ang kanyang pananabik, magsimula na tayo. Nakita ni Abydos ang sigasig nito at agad na nagbigay ng hudyat, sige, simulan mo. Ibinuka ng prinsipe ang kanyang mga binti ng malapad, naisip ni Abydos, hindi kailangan ng ganitong galaw. Tumakbo ang prinsipe at sumigaw ng malakas, at iniisip ni Abydos, ni hindi niya alam ang mga pangunahing galaw, seryoso ba ito? Ngunit hindi inaasahan ni Abydos ang mabilis na suntok na tumama diretso sa kanyang mukha. Natulala siya sa nangyari at hindi inaasahang muling tinamaan ng prinsipe. Habang dumudugo ang ilong ni Abydos, napansin niya ang dugo sa kanyang kamay at inisip, hindi man tumama ang suntok, marahil ang hangin mula rito ang tumama sa akin. Tumawa si Prinsipe Commodus, akala ko hindi ka iiwas, mahusay. Ngumiti siya at patuloy na sinuri ni Abydos ang prinsipe, naisip niya, ngayon ko nalaman na hindi talaga sinanay ang prinsipe sa labanan. Pinahid ni Abydos ang dugo sa kanyang mukha, ngunit naramdaman niyang hindi biro ang kakaibang lakas na taglay ng prinsipe. Bigla siyang napaisip, posible bang hindi siya tao? Napaisip siya ng malalim, naalala ang lahat ng mga laban na kanyang napanalunan laban sa mga nilalang na hindi tao. Nakipaglaban ako sa maraming kakaibang nilalang, at lagi akong nanalo. Malakas at kumpiyansa niyang sinabi, sobra akong nagulat. Gawin natin ulit ito, sa pagkakataong ito lalaban ako ng seryoso. Napatawa ang prinsipe at sumagot, ganyan nga dapat. Pumwesto rin ang prinsipe, handang-handa sa laban. Agad siyang sumuntok ng malakas kay Abydos, ngunit dahil sa karanasan at bilis, naiwasan ito ni Abydos sa tamang oras. Nasa isip niya, madali pa rin para sa akin na makasabay. Ngunit sa isang iglap, sinamantala niya ang pagkakataon at itinapat ang espada niya sa batok ng prinsipe. Kahit gaano pa kalakas ang isang hayop, kapag tinamaan ito sa batok ay panandali ang mawawalan ng lakas. Kung magpapalakas ka pa ng 1 o 2 taon, magiging isang halimaw ka na walang makakatalo. Pero ngayon, dito mismo, tagumpay ang akin. Ngunit bago niya magawang tapusin ang laban, narinig niya ang boses ng prinsipe, bakit ka tumigil? Nabigla si Abydos sa narinig. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mukha ng prinsipe, na tila may nagbago sa kanyang anyo. Naglaho ang prinsipe. Ngunit ang boses nito ay muling umalingaw sa paligid, bakit ka tumigil? Mabilis na lumingon si Abydos sa pinagmulan ng boses, nag-aabang ng anumang kakilakilabot na maaaring mangyari. Nang lumitaw ang prinsipe, nakangisi ito na nagpapakita ng maputing mga ngipin ngunit may madilim na balat sa paligid ng kanyang bibig. Ang nakakatakot ng ngiti ay umabot hanggang sa kanyang mga tainga, at tila masaya pa ito sa nakakatakot na sitwasyon. Napaka-interesante nito, sabi ng prinsipe na may matalim na mga mata, puno ng mabangis na pagnanasa. Ang naramdaman ko sa batok ko ay sakit, isang bagong pakiramdam na hindi ko gustong maulit. Bagamat malinaw na may banta sa kanyang mga salita, hindi nagpakita ng takot si Abydos. Sa halip, nanatili siyang kalmado, sinuri ang prinsipe ng mabuti. Nasa isip niya, kahit gaano pa katibay ang balat o kalakas ang loob ng isang hayop, babagsak ito kapag tinamaan ng malakas sa ulo. Pero ang prinsipe na ito, hindi siya tao, ni hindi rin siya isang ordinaryong hayop. Habang pinag-aaralan niya ang sitwasyon, muling lumitaw ang mabangis na tingin ng prinsipe. Kasabay ng muling pagngisi nito, nagpasya si Abydos na maghanda, pinipigilang bumitaw sa kanyang posture. Nakita niya ang prinsipe sa kanyang harapan, nakangiti na parang isang ganap na baliw, puno ng dugong hayop at walang pakialam sa kapahamakan. Hindi na makapaghintay ang prinsipe, sabik na muling makipaglaban, kaya't malakas siyang sumigaw ng isa pa. Pagkasabi nito, biglang sumugod ang prinsipe at sinubukang suntukin si Abydos sa ulo.
Mabuti na lamang at nakailag si Abydos sa tamang oras, bahagyang nadaplisan lamang ng suntok ang kanyang ulo, kaya't hindi siya nasugatan. Sinundan pa ng prinsipe ang unang atake ng isang malakas na uppercut, ngunit mabilis ding nakailag si Abydos. Para silang hangin sa kanilang mabilis na galaw, at bawat suntok ng prinsipe ay natutugunan ni Abydos ng mabilis na iwas, walang pagkakataon para makasagot ng atake. Ang bawat suntok ng prinsipe ay nakatuon sa mga maselang bahagi, ang ulo at leeg, parang nais agad tapusin ang laban. Ngunit nawawalan na ng pasensya ang prinsipe dahil sa patuloy na pag-iwas ni Abydos. Sa pagkakataong ito, ibinuhos ng prinsipe ang buong lakas sa kanyang suntok, sumigaw ng "Ha!" Nanatiling malamig at kalmado si Abydos, kontrolado ang kanyang emosyon, tila mas piniling magtuon ng pansin kaysa sa prinsipe. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, dumulas ang nabendahang binti ni Abydos sa madulas na yelo ng arena. Bigla siyang natarante sa kanyang pagkakamali, ngunit ang pagkakadulas na iyon ang siyang nakapagligtas sa kanya mula sa direktang suntok ng prinsipe na tumama lamang sa kanyang buhok. Bumagsak si Abydos sa yelo at napangiwi sa sakit, ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaligtasan. Napagtanto niya agad ang delikadong sitwasyon, hindi na niya kayang makatayo ng may sapat na lakas, at muling sumugod ang prinsipe. Malakas na suntok ang sumunod, at habang papalapit ito, ang kanyang puso'y napuno ng takot. Ano ba tong yelo na ito? Bulong niya sa sarili. Ang prinsipe, mukhang may tiwala na sa tagumpay, ay nagsalita, "Nasa akin ka na." Kasabay ng isang malakas na ngiti, sumugod ang kanyang kamao pababa kay Abydos. Sa sobrang lakas ng suntok, kumalat ang malalalim na bitak sa yelong sahig, lumikha ng malaking tunog sa katahimikan ng paligid. Ang bitak ay nagpatuloy na kumalat ng mabilis at walang babala kung saan pa ito susunod na mababasag. Bagamat akala ng lahat na matatapos na si Abydos mula sa suntok na iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumihis ang suntok ng prinsipe at tumama lamang sa yelo.